Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Muli, welcome po sa ating FBC Fortify. At ngayong araw na ito ay January 6, 2024, Saturday. So sa ating panimula ay basahin ko po ang isang familiar na verse from John chapter 1 verse 12. Sabi sa English, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Sabi sa Tagalog, datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. So tayo ngayon ay manalangin. Our gracious God and Heavenly Father, panibagong araw, panibagong lakas, buhay ang iyon na namang pinagkaloob sa amin. Panginoon, salamat po dahil dakila ang iyong katapatan. Marami kaming mga unfaithfulness sa aming buhay bilang iyong mga anak. Pero salamat, Lord, dahil ikaw ay tapat at patuloy niyo pa rin kaming ginagamit, Panginoon. Dahil it is only by your grace na kami ay nakakapaglingkod sa iyo. So sa oras na ito, Panginoon, ay pagpalain niyo po ang amin pong FBC Fortify. Gamitin niyo itong video na ito para makapagbigay kalakasan sa mga nakikinig ngayong oras na to or araw na ito. At kahit sa ibang araw na makikinig, ay gamitin niyo pa rin ito para maging kalakasang spiritual ng bawat isa. Muli, Panginoon, maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. So ngayon makakapakinig tayo ng isang hymn. Ang pamagat po nito ay Love Divine, All Loves Excelling. Love divine, all loves excelling, joy of heaven to earth come down. Fix in us thy humble dwelling, all thy faithful mercies crown. Jesus, thou art all compassion, pure unbounded love thou art. Visit us with thy salvation, enter every trembling heart. Breathe, oh breathe thy loving spirit into every troubled breast. Let us all in thee inherit, let us find the promised rest. Take away our bent to sinning, Alpha and Omega be, end of faith and its beginning, set our hearts at liberty. Finish then thy new creation, pure and spotless let us be. Let us see thy great salvation, perfectly restored in thee. Changed from glory into glory, till in them we take our place, till we cast our crowns before thee, lost in wonder, love, and praise. Amen. Salamat sa paalala ng awitin. Ating nakitang muli ang pag-ibig ng Panginoon sa atin na kung paanong pinadala niya si Jesus Christ na siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan dun sa krus, at kung sino man magtitiwala sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Yan po ang pinakadakilang pag-ibig sa mundong ito at hindi po kaya yung ipagpalit o hindi kayang tumbasan ng lahat ng pwedeng i-offer ng atin pong daigdig. Ngayon po, idako tayo sa ating Bible exhortation. Muli ko pong balikan ang binasang talata kanina, found in John chapter 1 verse 12. Muli ko pong basahin, sabi rito, "But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Napakagandang talata po na nagpapakita na kung sino man ang magtitiwala, tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang tagapagligtas, ay bibigyan ng kapangyarihan. Hindi lang po, hindi yung anak lang ng chairman, anak lang ng presidente, no, kundi maging anak ng Diyos.
Kaya sa oras na to, kung ikaw ay nanampalataya na kay Jesus Christ, hindi ka basta-basta, kundi ikaw ay anak ng kataas-taasan ng ating Panginoon. Huwag nating kalilimutan, bago natin tinanggap ang Panginoong Jesucristo, tayo muna ay kabilang sa maling pamilya, ang pamilya ng kaaway. Kaya nga tayo ay na born again. Ang born again ay hindi yan pangalan ng religion, kundi yan ay relationship sa ating Panginoon. Kaya nung tayo po ay nagtiwala sa Panginoong Hesus na i-transfer tayo sa panibagong spiritual na pamilya, yan na po ang pamilya ng Diyos. Kaya nga ganun din ang sinasabi ng Galatians chapter 3 verse 20 na for ye are all the children of God. Paano tayo naging children of God? By faith in Christ Jesus. Kaya makakaasa ka na pag ikaw ay nagtiwala, hindi ka lang binigyan ng kaligtasan ng Panginoon, hindi ka lang pinatawad sa iyong mga kasalanan, binigyan ka pa niya ng karapatan na maging anak niya. Kaya nga, by understanding po yung sinasabi nung talata, naalala ko nung ako'y bata pa, meron akong classmate na anak ng pulis at medyo sisiga-siga siya sa aming classroom. At proud na proud siyang sabihin na siya ay anak ng pulis at wala nga daw makakagalaw sa kanya dahil yun nga ang tatay niya nga ay pulis at ikukulong kung sino man ang aaway sa kanya. Kaya siya lang ang nanggugulo sa aming classroom. So by recalling po yung karanasan na yun, naalala ko na kung siya nga ay anak lang ng pulis, proud na proud siya. At syempre, meron din pong iba na maaring anak ng medical doctor, maaring anak po ng engineer o maaring anak ng marino. Proud na proud sila sa kanilang mga tatay dahil talagang kitang-kita natin yung narating at successful na masasabi ang kanilang career, yung career ng kanilang magulang. How much more, mga kaibigan at mga kapatid, na tayo po ay anak ng Diyos. Maintindihan natin na tayo ay anak ng kataas-taasan at dahil tayo pala'y anak ng Diyos bilang mga nagtiwala at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, ingatan natin yung ating pagkilos. Kasi nga, parang kagaya sa pamilya po natin sa mundong ito, di ba? Pag nasira yung ating pangalan, madadamay yung ating pamilya. Kaya ganun din po sa ating Panginoon, ayusin natin ang ating patotoo sapagkat we represent our Father in heaven dahil tayo anak niya na at di naman po nakikita ng mga tao ang Diyos. So ang nakikita nila tayo. Kaya ingatan natin ang ating mga pananalita, yung ating mga pagkilos at gawa. At syempre, kagaya nga ng nabanggit ko kanina, yung aking classmate, proud na proud siya na sabihin yung kanyang tatay ay pulis. Ganon din po, nawa tayo bilang mga anak ng Diyos, maging proud din po tayo sa ating tatay na nasa langit. Atin po siyang ipakilala sa ibang tao, ipagmayabang natin siya, ipagmalaki natin ang ating Panginoon, at ibahagi natin ang mabuting balita sa ibang tao na ang ating Panginoon ay handang iligtas ang sino mang tatawag sa kanyang pangalan, sino man ang magtitiwala sa kanya. Kaya salamat sa Panginoon sa pagpapaalala niya sa atin na bilang mga mananampalataya, tayo anak na ng Diyos. Kaya gawin po natin ang ating misyon sa mundong ito bilang mga anak ng Diyos. Ayan, so announcement po mga kaibigan at mga kapatid. Huwag nating kalilimutan na sa darating po na Sunday, bukas po yan sa ating church, sa Faith Baptist Church Pasig, ay meron na po tayong memory verse sa atin pong Sunday School. At bago po ako magturo, ay magkakaroon muna tayo ng recitation. Kaya huwag yung kalilimutan, i-memorize yung atin pong verse. And inaanyayahan ko rin yung iba, no? Kung wala pa ko yung dinadaluhang church, you can visit our church, Faith Baptist Church. Pwede nyo pong hanapin yan sa Google Map o kaya sa Waze. And bukas din po sa ating Sunday School, ang pag-aaralan natin ay why study the Old Testament. Kasi pag-aaralan po natin, magkakaroon tayo ng pag-aaral about the Bible survey. At syempre din po, ngayong araw din ito ay birthday ni Sister Yana Canoy. Happy birthday po sa isa sa mga young people natin na member po ng choir. Ayan, so happy birthday sa iyo, Sister Yana. Pagpalain ka pa ng Panginoon. At ngayon din pong araw na ito ay anniversary din po ng mag-asawang Brother Richard and Sister JD Paliza. Ayan, so anniversary po nila ngayong araw na ito.
Kaya sila po ay pagpalain ng Panginoon, ang kanila pong relationship na patuloy na si Jesus ang maging foundation, ang maging center po nito. Ayan. So dahil po dyan ay ipanalangin na po natin ang ating kapatid na si Sister Yana na birthday niya ngayon, at ang mag-asawa pong Paliza ay atin pong ipanalangin din. Our gracious God and Heavenly Father, maraming salamat Panginoon for reminding us na kami po pala ay iyong anak. Sabi ng verse, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. So hindi na po pala kami pangkaraniwang tao. Kami po pala ay mga anak mo na. At dahil po dito, maging humble po kami by accepting yung katotohanan po na yan. At syempre, ipagmalaki ka namin sa ibang tao, Panginoon. Ipakilala namin sa ibang tao ang mabuting balita. At ingatan namin ang aming patotoo kasi we represent you bilang aming tatay. Pagpalain nyo rin, Panginoon, ang amin pong magiging verse recitation bukas. Tulungan nyo po ang mga kapatiran sa faith na ang gawain po na ito ay hindi po maging pahirap sa kanila, bagkus maging challenge ito dahil alam po namin na ang iyong salita is the sword of the Spirit. Mahalaga po na nagme-memorya kami ng iyong mga salita dahil ito po ang aming panlaban at ito rin po ang aming pwedeng gamitin kung kami ay magbabahagi ng iyong salita sa ibang tao. Pagpalain nyo rin, Panginoon, ang Sister Yana Canoy. Birthday niya po ngayong araw na ito. Salamat sa panibagong araw, panibagong taon na dinagdag nyo sa kanyang buhay. Kayo po ang manguna sa kanya, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang paglilingkod sa iyo. Panginoon, patuloy nyo po siyang pagpalain. At this year, Lord, mas mag-grow pa po, mag-enlarge pa yung kanyang territory sa pag-aaral at ganun din sa paglilingkod sa iyo. At may kinalaman po sa mga spiritual na bagay, mag-grow pa siya spiritually for the glory of your name. Ganun din, Panginoon, ang Brother Richard, Sister J.D. Palisa, bless them, Panginoon, sa kanila pong anniversary. Salamat sa panibagong taon na dinagdag nyo po sa kanilang relationship. Dear Lord, ikaw ang patuloy na maging sentro, maging foundation, at yung kanila pong patotoo bilang mag-asawa, ingatan nyo rin, maging halimbawa po sila sa kanilang mga anak, Panginoon, at even sa kanila pong mga kapitbahay. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga spiritual blessings na iyong pinagkaloob sa amin. Pagpalain nyo, Panginoon, itong araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. So mga kapatid sa FBC, maraming salamat sa inyong pakikinig. At kahit sa mga hindi taga-Faith Baptist Church, salamat din sa inyong pakikinig. Pagpalain kayo ng Panginoon.